Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, Al-Babul Hadi Ashar, chapter 11 ng Kitabus Salah. Salatul Khawf. Ang salah ng khawf o yung takot. At itong salatul khawf specifically ay sa digmaan. Pag may gera, yung mga sundalo, ganun, ganito sila magsasala. Okay? Hindi yung takot malit sa eskwelahan. Tapos magsasalatul khawf, hindi yun. Takot sa nanay, hindi rin ito yun. Ha? Ang tinutukoy dito, yung sala para dun sa mga nasa gera. Hada huwal udrul thalith. هذا هو العذر الثالث من الأعذار التي تختلف بها الصلاة في هيئتها. Ito ang pangatlong pahintulot na yun nga, pahintulot ibig sabihin maaring hindi nadadalo ang tao sa salatul jamaah o maaring mangyari rin na ang sala na kanyang gagawin ay kakaiba ang hay'ah o kakaiba ang format nito. O adadiha, o iba yung magiging nito, bilang. Wakad taqaddama al-kalamu ala udril marad was safar. So nabanggit na yung tungkol sa sakit at paglalakbay. So ngayon naman ang khawf, insha'Allah. Al-mas'alatul ula, hukmuha wa dalilu mashru'iyatiha wa syurutuha. Ang hukom dito, ang dalil sa pagsasabatas dito at ang mga kondisyon nito. So yung una sa hukom nito, inshallah, salatul khawfi tushra'u fi kulli qitalin mubah. So ang salatul khawf ay isinabatas para sa lahat ng pinahintulutan na pakikipagdigmaan. Okay? Pero lilinawin nga natin, yung khawf na maaring yung tao ay hindi dadalo sa masjid para sa sala dahil hindi niya maiwan yung isang bagay. Kapag yun ang dahilan kung bakit hindi siya dadalo sa salatul jama'a, ang sala niya ay gagawin niyang ganun pa rin, 4 na rakaah. Walang pagbabago. Pero itong salatul khawf, matatalakay nga natin na meron itong espesyal na kaparaanan. Sa pinahintulutan nito para sa anumang uri ng mubah na pakikipaglaban, kakitalul kuffar, wal bugat, wal muharibin. Katulad ng pakikidigma laban sa mga hindi mananampalataya, bugat, mga rebelde, at mga muharibin. Mga muharibin, maaring napapaloob na dito yung mga holdapper, hijacker, terorista, didigmain sila ng mga Muslim. So kapag nasa panahon sila ng mismong labanan at wala sila sa kaligtasan, so maaari silang magsalatul khawf. At ito ay ayon sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Suratun Nisa, verse 101, In kiftum an yaftinakumul ladina kafaru, kung kinatatakutan ninyo na kayo ay subukan, guguluhin o sasalakayin ng mga hindi nanampalataya. Wakisa alayhi al-baqi, mimman yajuzu kitala. So, binabanggit lang dito mga hindi mananampalataya na may digmaan laban sa kanilang mga Muslim, pero sa pamagitan ng qiyas ay napapaloob na rin dito, inshallah, kahit ang digmaan laban sa mga Muslim na makasalanan o nagre-rebelde, mga terorista at iba pa. Wa yushra'u endal khawfi min hujumil adu. Fatushra'u endal khawfi min hujumil adu. So, sinabatas ang salatul khawf dahil sa takot sa pagsalakay ng kalaban, awil harab min aduwin in kanal harabu mubahan. So maaari rin mapahintulutan ito kung ang mga Muslim ay tatakas, kung ang pagtakas dito ay pinahintulutan din. Wa yadkhulu fil aduwi kullu adu, adamiyan o sabaan, mimma yakhaful insanu ala nafsihi minhu. So dito, yung kalaban na tinutukoy, so maaring kalaban na tao o kalaban na hindi tao, o kumbaga, saba, mabangis na hayop.
So, halimbawa, merong hinahunting yung mga tao na mabangis na hayop, meron diyang leon na paggalagala sa gubat, kailangan yung hulihin o buwaya dahil maaring papatay ito ng tao o nakapatay na ito ng tao at para hindi ito makapatay uli, kailangan nyo itong hanapin. Ngayon, kung may takot na maaring susulpot lang ito bigla-bigla at papatayin kayo, gagawa kayo ng salatul khawf, kapalit ng normal na sala. Okay? So, pwede ito kung ang kalaban man ay tao o mabangis na hayop. Kasailil ladhi yuridu ahlahu o malahu wal garimud zalim wa ghayra dalik. So, maaari ring mapaloob dito yung ang mga tulisan na maaring pag nanakawan siya o papatayin siya o aalipinin sila. At gayon din, maaring mangyari din na dahilan na magkakaroon ng salatul khawf kapag ang tao ay tumatakas mula sa isang tao na mapang-api. Okay? So, ganun din, maaring parurusahan siya nito, sasaktan, so maaari siyang magsalatul khawf habang siya ay tumatakas o kaya ay naghahanda sa pagsalakay ng mga kalaban na ito. So, ang dalilu mashru'iyatuha, ang dalilu mashru'iyatiha, ang dalil ng pagsasabatas nito, wad dalilu ala mashru'iyatiha, al-kitabu was sunna wal ijma. So, galing sa Quran, sa mga hadith at sa ijma. Mula sa Quran, yun nga sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha kunta fihim fa aqamta lahumus salah faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal yaqudu aslihatahum. Kung ikaw ay kasama nila o Muhammad sallallahu alaihi wasallam at itinaguyod mo ang sala para sa kanila, ibig sabihin mag-iimam ka ng sala para sa kanila, ang isa sa mga grupo nila ay kasama mo at dala nila ang kanilang mga sandata. Faida sajadu falyakunu min waraikum walyati ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak. At kapag sila ay nagsujud, yung iba ay may iwan, nagbabantay, at sa ibang bahagi ng sala ay yung hindi pa nakapagsala ay sasama na sa iyo, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walyakudu hidrahum, at dala-dala nilang kanilang mga sandata o aslihatahum. Dala nilang kanilang mga gamit at kanilang mga sandata. Wasallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, so mula sa sunnah, syempre, ginawa ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nababanggit ito sa mga hadith. Wa ajma'a as-sahabatu ala fi'liha, at nagkakaisa ang mga sahaba sa pagkakagawa nito, na ginagawa nga rin talaga nila ito. Sa mga syurut at kondisyon nito, tushra'u salatul khawf bisyartain. So meron lang dalawang kondisyon ng salatul khawf. Nang sa gayon, ang ordinaryong sala ay gagawin ng mga Muslim sa kaparaanan ng salatul khawf o yung sala ng takot. Asyartul awwal an yakuna al-adu mimman yahillu kitala, na dapat ang kalaban na ito na kanilang kinakaharap ay halal na patayin. Okay? Kahit ano man ito, tao man o mabangis na hayop, Muslim o hindi Muslim, kakitalul kuffar, mga hindi Muslim, walbugat, mga rebelde, muharibin, mga nakikidigma laban sa mga Muslim, mga terorista, halimbawa, hijacker, holdupper, kidnap for ransom group, lahat yun ay pwedeng digmain ng mga Muslim, katulad ng nabanggit kanina, kabang-sabak. Syartu thani, pangalawang kondisyon, an yukhafu hujumahu alal muslimina halas sala. Ngayon, maaari ka lang magsalatul khawf kapag kinatatakutan ninyo na maaring sasalakay sila sa oras ng sala. Sinong gagong Muslim ang sasalakay sa kanyang kapwa Muslim habang nagsasala? Siyempre, yung mga yung mga kaaway, yung mga tao na hindi nakaunawa ng Islam, na kaya nga sila dinidigma ng mga Muslim. Katulad halimbawa, yung mga terorista wala silang pakialam sa sala. Kaya binubomba nila yung mga moske, binubomba nila yung mga tao habang
nasa kalagitnaan ng sala. Kaya maaari silang digmain. Ngayon, kung merong takot, sa magsalatul khawf kayo. Pero kung wala ng takot, kahit nasa digmaan pa rin kayo, nasa kampo naman kayo, walang salatul khawf doon. Walang salatul khawf doon, magsala ng normal na sala. Pero nasa gitna ng digmaan, maaring magsalatul khawf. Al-mas'alatu thaniya, ang pangalawang aralin, kayfiyatu salatul khawf, ang kaparaanan ng pagsasagawa ng salatul khawf. Salatul khawf, yun nga, ja'atu salatul khawfi ala iddati sifat. Maraming mga naiulat na kaparaanan kung paano ginagawa ang salatul khawf. Wa minha as-sifatul warida anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadith Sahal bin Abi Hathama al-Ansari. So yung naiulat mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inulat ito ni Imam Muslim mula kay Sahal bin Abi Hathama al-Ansari. Wa hiya ashbahu bis-sifatil madhkura fil Qur'anil Karim. Ito yung kaparaanan daw ng salatul khawf na pinakamalapit doon sa nabanggit kanina doon sa Suratul Nisa. Dahil nga sa ibang bahagi ng sala, may mga kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magsusujud kasama niya habang ang iba ay nakabantay. Pero pagkatapos nito, magtataslim na yung mga tao na yun, tatayo na sila, at yung ibang grupo naman ang sasabay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mangyari, alimbawa kung duhor, dalawang raka'a ang isasala ng mga sundalo, tigdadalawa sila. Kumbaga, dalawa sa isang grupo, dalawa sa isa pang grupo na naiwan, na papalit doon sa mga naunang nagsala. At kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 4 na raka'a pa rin. So ito yun. So sinasabi nga rito, wa fiha ihtiyatun lis-sala. At naririto ang ihtiyat para sa sala, kumbaga pagtitiyak kung anong mas pinakamainam. Wa ihtiyatun lil harb, at syempre pag-iingat sa digmaan. Wa fiha nikaya bil adu wa qad fa'ala alaihi salatu wassalam. Ito din ay pag-iingat laban sa mga kalaban, katulad ng ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi salatu fi ghazwati Datir Raqa wa sifatuha kama rawaha Sahal. So ito nga ay ginagawa sa kalagitnaan mismo ng digmaan, ayon sa iniulat ni Sahal. Anna ta'ifatun saffat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ifatun wajahul adu. So merong isang grupo ng mga Muslim kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magsasala, at ang isang grupo nila ay nakaharap sa kalaban. Regardless kung ang kalaban ay nasa may direksyon ng kibla o nasa likod ng kibla, basta nakaharap yung mga grupo na hindi pa nagsasala kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakaharap sila sa kalaban. Nasa kaliwa man yung kalaban, nasa kanan, nasa likod, nasa harap, nakaharap sila sa kalaban. Fasalla billati ma'ahu rak'ah, at magsasala ang mga kasama niya ng magsasala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng isang rak'ah kasama yung mga nauna niyang kasama. Thumma thabat kaiman, at mananatili si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakatayo. Watammu li anfusihim, at pagtayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa pangalawang raka'a, at ang tinutukoy dito syempre yung kanina nabanggit ko duhur, di ba? Halimbawa 4 na raka'a, pero dito since jihad ito, maaring naglakbay sila, so magiging 2 raka'a ang duhur. So 1 raka'a lang ang gagawin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakasama yung mga naunang magsala. Pagtayo niya, hindi nagagalaw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mananatili siyang nakatayo. Pero yung mga nasa likod niya na unang grupo ng magsasala, tatapusin nila ang sala. Naintindihan nyo? Hindi nyo naintindihan. Ito So 2 yung grupo. Diba? Yung isa kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung isa wala sa sala. Nakabantay sa kalaban. Okay?
Yung kasama niya sa sala, syempre kasabay niya yun sa takbiratul ihram, di ba? O nagtakbiratul ihram, Fatiha, nagruko, tumayo, nagsujud. Pagtayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatayo rin sila syempre. Pero mananatili si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakatayo. Sila kukumpletuhin nila yung kanilang pangalawang rakaah at magtataslim sila na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakatayo pa rin. Okay? Okay. Parang malabo nga. Di ba, mamaya may tuturo pa ako na mas madali rito. Kasi nga maraming ang iba't ibang paraan ng salatul khawf. Baka pag ganito gawin natin, mapapatay tayo lalo. Pag dalito. Okay? So pagkatapos nito, ayun nga, nagtaslim na yung, di ba, yung unang grupo. Thumman sarafu, wasafu, wajahul adu. At yung mga natapos na magsala yung unang grupo, ikaw Michael, naintindihan mo? O buti pa si Michael. So, tatayo na sila, syempre, nagtaslim na. At sila naman yung haharap sa kalaban. At yung pangalawang grupo, waja'at at-ta'ifatul ukhra, at darating ang pangalawang grupo, yung unang grupo na nagbantay kanina, yung hindi nila kasabay magsala. Fasalla bihim raka'a allati baqiyat min salatihi. At magsasala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasabay yung mga tao na pangalawang grupo. Okay? So, mathabat jalisan. At mananatili, pagkatapos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng pangalawang rakaah, mananatili siyang nakaupo. At yung pangalawang grupo, tatayo sila para saan? Pangalawang rakaah. At pagtapos sila magsala ng rakaah na yon, tatapusin nila yon, kumbaga wa atimmu li anfusihim, at pag upo nila, magsasalam si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasabay nila. Okay, so dalawang grupo ang nakasabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sala. Ngayon, yung iba-iba pang paraan, hindi na binanggit dito Pero ito kasi yung pinakamalapit doon sa nababanggit sa Quran. Ang pinakamadaling paraan ng salatul khawf, yung magsala ang imam ng 2 beses. Intindihan nyo? Bakit siya magsasala 2 beses? Kasi 2 yung grupo, di ba? Yung isa nakabantay. Isa doon, intention niya ay wajib at ang isa ay sunna na. So yun ang pinakamadali na paraan ng salatul khawf. Yun ang pinakamadali. At bakit ganito? Bakit kailangan pang ganito? Gera na nga, di ba? Di ba pwedeng kanya-kanya na lang ng sala? Pwede naman. Pwede rin. Pero kung may kondisyon na talagang magulo na masyado at kumbaga disorganized yung army, yung hukbo, pwedeng mangyari na kanya-kanya sila ng sala. At lilipas na yung oras. Pwede na silang kanya-kanya ng sala. At sa jihad, yun nga, maaaring mangyari na magsasala yung tao, di ba najis yung dugo? So maaaring magsala yung nasa jihad kahit may dugo yung espada niya na nakasukbit sa kanya, yung armor niya, may talsik ng dugo. Walang problema, maaaring mapaumanhinan yun, inshallah. Pero ultimately, ang hikmah rito, na bakit may salatul khawf sa ilalim o sa likod ng iisang imam, ito ay para sa kapakanan ng unity, ng jamaa, ng mga mujahidin na magsasala sila sa iisang imam lang. Okay? So kahit sa sala, sa digmaan ay nagsasala sila sa likod ng iisang imam. Nga, pwede nga magkanya-kanya naman. Pero huling na yun, huling pwedeng gawin. Kapag hindi na talaga ma-organize yung jamaa ng mga mujahidin para makapagsala sa likod ng imam. Pwede magkanya-kanya na sila ng sala, inshallah. Bawa, yung isang grupo na cut off, hindi sila makalapit dun sa kanilang imam para sumabay sa kanya magsala. Hindi magsala sila sarili nilang jamaa doon, pwede rin. O kahit kanya-kanya. Kahit kanya-kanya na sala. Bawa tayo dito, andyan yung kalaban, tapos may magulo talaga, so magkakanya-kanya tayo ng sala, pwede rin naman, inshallah. So ito yung nabanggit dito kasi ito yung pinaka malapit doon sa paraan na nababanggit doon sa Suratun Nisa. Pero ang pinakamadali nga ay ang magsala ang imam ng 2 beses. At
maaari rin naman na mangyari na magsasala ang mga Muslim ng kanya-kanya, inshallah. So ito yung Salatul Khawf, maikli lang ito na chapter, alhamdulillah. Sa bukas, tatalakayin na natin yung Salatul Eid, inshallah. So dito na lang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.